So yun, magandang umaga sa inyo mga kasalakot, no? So, uwi tayo. Kita niyo yung, ito to? Yung kita ba? Yan yung puting bahay na yun. Yan. So diyan kami banda, pero hindi yun yung bahay namin, no? Yung sa bukid ba. Ayan, tapos doon tayo galing. Ayan doon. Basta yung may kalsada dyan kung nakikita nyo yan. So hanggang dyan lang kayong sasakyan. Hanggang dyan lang yung sasakyan natin. So kung kung magbababa tayo ng lettuce, no? Tapos hindi natin iikot doon sa Kalangyaon kasi sobrang layo din nun. Pero makakapasok yung sasakyan doon. Ang isa lang din problema doon, no, mga kasalakot is dala pala ako ng styro kasi walang paglalagyan yung mga lettuce natin. So gagawin natin doon sa bukid is mga ilan tayong gagawin. Una is check natin yung yung farm doon kung ano ng sitwasyon, no? Kasi matagal-tagal na rin nating hindi na nadalaw ba. Actually nung parang 2 weeks ago pumunta ako bago nung harvest. Pero balaw kasing i-renovate kasi para mas maganda pa yung tubo ng ating mga lettuce. Wala akong inuubo dito sa kakitagal ko na hindi umakyat dito, di ba? Kasi usually doon ako dumadaan sa mahabang daan. Ang problema nga pala doon is sobrang pangit ng daan. Buwis buhay ang biyahe doon lagi. So dati doon tayo nag bumibiyahe tapos baba sa syudad sa mga lettuce natin. So magastos siya sa gasolina plus yung risk pa. Tapos ang unti lang nung nung ating mga produce na ibababa ba. Siguro nag-average na kami ng mga 3,500 to 4,000 kada baba. Ayan, mga bata din galing sa bukid na nagbababa ng kanilang mga mga ginagawa dito sa bukid pa para mabenta. Kaya ayun, lumipat tayo doon sa syudad kasi nabigyan tayo ng opportunity na doon mag-farm. So may na-focus na kami doon. Pero dito sa bukid meron pa rin tayong nagbabantay. Sinasahuran lang natin. So ayun, mamaya tingnan natin yung farm doon. So yun yung agenda natin for today. Tsaka ano pa ba, yung mga anong kailangan ng mga tao doon, like medyo may issue kasi sa tubig, mga ganun. And ano pa ba, ayun. Ang kinsa mo na dong? Inyo hana? Kaya Juni sana? Sipag ng mga bata dito, no? So lumaki na sila sa ganyan na buhay at early stage pa lang, mga buhay bukid ba. Ganyan din ako dati, charot. Hindi, pero ganyan din talaga dito, bukid na bukid yung buhay. Ayun, so tara, kita tayo, dala ko sa styro. So malapit na lang mga ayun yung bahay. Ayan. Di ko maturo. Yan ito. So parang isang bukid yung tinawid natin. Actually parang dalawa. Tapos isang unting patag. Tapos akyat ulit. Kita tayo mamaya. So yan yung mga pamangkin ko. Ayan. Lalaro ng tabarog. Ayan. So yung lupa sa parang pinapabantayan sa kinapapa yan. Pero hindi talaga amin. Kinapapaberilyo yan. Or I think sa kanila yan. Yan. Laki oh. Malapit na namin sa ulap po. Yan sila. Yung mga batang yan, doon yan maglalaro. Yun, so ang tagal-tagal din tayong hindi nakakyat dito sa bukid, no? So ito yung mga lettuce dito na na-harvest. Ayan, no? So mga nasa 30 pieces lang yan. So
Karang duaw dire akong gitan-aw kung say kinahanglan ba. Tiyara ko sa pwesto. Walk sure kung okay pa bandaan diha. Murag dugay-dugay na kuha kagi di agad. Lagi, di pa noon ta ka tungas. So, ayun. Ito yung napapakita ko sa inyo. Switch ko lang. Ayan. So, ito yung table natin na may... So, ito nga yung plano natin dito. No, is i-renovate natin to lahat. Kasi, medyo... Ano na... More than a year na rin kasi ito. I mean, sobrang tagal na rin kasi nito. No? Dito tayo nagsimula eh. So, ito yung alma mater natin. Ayan. So, ito nakita nyo to. Ito 12 to. Ito yung may magagandang tubo talaga. Ayan, magaganda yung tubo ng mga yan. So, okay to. Pero, ang gagawin natin dyan is, yung posisyon nito is, itutulad na lang natin ito. Pahaba lahat. Tapos, gagawin na lang nating NFT. Yung NFT natin dito. So, ayun o, nagkulang na nga kami ng paggagamitan kasi ang styro, nagagamit namin sa pag-harvest. Kaya ganito na lang yung diskarte nila. So, nakakapagtanim pa rin naman tayo dito. Wala pa rin problema, no? Okay pa rin. Actually, yung problema na nakita natin dito is sobrang dikit. Sobrang dikit ng ating mga lettuce, no? Hindi siya nakapag-bloom. At isa pa sa nakita nyo, kung napapansin nyo yung mga lettuce natin dito, manilaw-nilaw sila. Okay? So, kapag ganito mga kasalakot na manilaw-nilaw sila, isa lang ibig sabihin yan. Tapos uniform yung pagiging yellowish nila. Okay, nutrient deficiency yan. Okay, kulang ng nutrients. So, bakit nagkulang ng nutrients? Nung chinek ko yung nutrients, no, sakto naman siya sa nutrients. Pero, nung chinek ko yung pH, sobrang taas ng pH. Okay. Pero, nung chinek ko kung bakit ganun kataas ang pH, no, ang reason is, sira yung meter. Sira yung tester. Hindi calibrated. Hindi ko alam kung bakit nagganon yung tester natin. Lagi lang siya naglalaro sa 11 pH. Ang taas nun. So kaya di din naman ako nasabihan. Tingnan niyo yung tangke natin, no. Kailangan na ng cleaning yan. So gagawin natin dito, tanggal lahat yan. UV plastic, tatanggalin din natin lahat yan. Pupustuhan natin ng paganyan yan lahat. Ayan. So for now, ito lang muna yung pinapa-harvest ko sa kanila tsaka pinapatapos ko lang to. Kasi ayaw natin magbigay sa customer natin ng ng medyo alanganin. Okay. Pero itong mga to, itong harvest na to, ayan o. Malalaki yan. Pero sobra nang ng mga ilang araw to, no. Ayan. Pero pwede pa rin po yan. So ibababa namin to. Dadalhin natin to sa sa city. Doon natin i-market ulit. Sasabay ko na lang sa pagbabayan. So yun, malaking changes ang gagawin natin dito. I-renovate natin to. Yan, so hindi natin to pwedeng ihon. Bakit? Dito tayo nagsimula eh. Yan, dito tayo nagsimula mga kasalakot. Yan, dyan tayo. Ito yung unang place natin kung saan tayo nagsimulang mag-hydroponics. Siguro ito pagpapaalam ko pa to kay Uncle kung pwede natin itong putulin, no? Ayan, putulin natin dyan. Para maayos yung pagkalatag ng greenhouse. So, ang bala ko is pag ganun lahat. Yan. So, naka-NFT din. Tapos, ititrain natin ng maayos yung ating mga tao talaga. Like, proper checking, proper ano ba yung pH. Siyempre, kailangan natin bigyan ng support yung mga nagtatrabaho dito, no? Bakit? Kasi dapat suportaan natin sila kung ano yung kailangan nila. Isang challenge kasi sa amin dito sa bukid is tubig. Yan ito. Kung nakikita nyo, nag-iigib lang kami ng tubig. Yan, nag-iigib lang po talaga kami ng tubig, no? And ang tangke natin is 105 liters lang. Kailangan natin yung palitan din. So kung ipapagano natin sila, waistline lang ang ating baka ang tangke dito ko na lang ilagay yung tangke, or baka doon sa bandang entrance, or baka dito isipin ko pa, no, kasi ito sasali ko to eh. Kailangan lang natin ng
taong gagawa nito. Ayan. Siyempre tayo na nagpanday niyan, nagsisimula tayo. Ang pipes, papalitan natin ng pipes yan ng 13 holes. Hindi na tayo hindi na tayo magsisettle sa 15 holes. Yung 15 holes na yan, gagamitin natin sa ibang yan, sa ibang pananim. No? Ayan. Oh, ano? Nakabunlot mo ng uban, ano? Yan, so malaki-laking adjustment gagawin natin dito. Plus, ayun yung antena natin, no? Kailangan pang ayusin yun. So, ayun na nga, mga kasalakot. Iniisipan ko rin kung paano ko dadalhin yung printer ko pababa. Tsaka yung cutter platter. At hinahanapan namin ng pwesto yung yung antena nga. Gusto namin ilipat kasi balak namin magpalagay ng piso wifi din. Ayun yung parabolic natin na kung nakikita nyo yun, ito yung may puting bilog yan. Balak namin ilipat yan doon somewhere. Naghahanap kami ng magandang line of sight para sa signal, para makapagpatayo tayo ng piso wifi. Para syempre additional profit na rin para sa atin at may magagawa na rin tayo dito sa sa tawag nito dito sa Lumboy ba. Meron silang source ng wifi. Meron naman dito pero magdadagdag na lang din tayo kasi para may malakas-lakas na signal. So hanapan namin ng magandang-gandang signal. Tapos ito lang yung 30, 21 plus yun lang yung dadali natin sa baba ngayon, di ba? Isa't kalahating styro lang yan. Ayan. Pero dadalhin na rin natin yan. Tapos ito yung mga for next harvest natin. Ayusin namin yung yung i-calibrate natin yung tester nga kasi yun medyo may mali ata sa pH doon. I-recalibrate ko yan. Lagi siya nag-i-stuck sa 10. So malaki-laking trabahuin natin dito, no? Lalagyan natin to ng malaking tangke, tapos i-renovate. Yan. Pumayag na kasi si Uncle, nagpaalam kami kay Uncle kasi sa kanya tong lupa na to eh. Iyaman ko ni yuta mo na nananghid me para kung sugot siya ba. And kung nindot na nga to ang kuan. Plus and ito pag-uusapan natin tong itong harvest natin dito. Okay. So may mga opportunities tayo sa harvest dito, no? Ayan, ko-compare natin doon sa baba.